Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa PRP in osteoporosis. So ano ho ba yung PRP? Platelet-rich plasma. No? At ito ho ay it is being explored as a potential treatment for osteoporosis. Dahilan ho sa ability niya na mag-promote ng bone regeneration and bone healing. At sa mga bagong listener lamang po, ang PRP ho ay galing sa sarili niyong blood. Na ito ho ay pagkatapos hong kumuha sa inyo ng 15 to 60 ml ng blood, ipaprocess ho ito to separate your red blood cell and the serum, yung liquid ng blood, no? Then, ibabalik ho namin sa inyo yung serum without the red blood cell. Kasi nandoon ho sa loob ng serum yung mga growth factors, no? Platelet-derived growth factor, transforming growth factor, vascular endothelial growth factor, and insulin-like growth factor. At ang wala ho kayong makukuhang tabletas sa butika na kayang gumawa ng function ang nagagawa ng PRP sa inyong katawan. Wala hong naimbentong gamot para mag-cell repair at mag-cell regenerate ng damaged cells and tissues. No? Wala hong naimbentong ganyan. Pagdating ho sa ganyan, wala hong tabletas na ganyan. No? And isa ho, di ba palagi kong sinasabi sa inyo na ngayon pa lamang ho, gawan nyo na ng paraan para mapalakas ang mga elderly po ng paglakad ninyo. Dahil kung nagsisimula na ho kayong mahirapan lumakad, syempre ho yan ay lalala. At darating ho kayo sa point na maging alagain at bedridden. Yun ho bang kahit tumayo, hindi nyo na kaya? Paano kayo lalakad kung even pagtayo ho ninyo, hindi nyo na kaya? Then, ito ang isipin nyo, no? So, wake up call. Hindi nyo ho maaasahan na lahat ng anak ninyo or apo ninyo ay mag-aalaga sa inyo. Iba na ho yan nung bata pa, iba na rin ho pag malaki na, lalo na ho kung may asawa na at ma-influensyahan na ho ng asawa. And dapat rin ho habang kumikita pa kayo at malakas pa kayo, magtabi ho kayo ng para sa sarili ninyo financially. Kasi nga po, pag nag-edad kayo, mahirap po dito sa Pilipinas pag senior ho, hindi na ho tinatanggap magtrabaho, while sa ibang bansa ho, pwede. The more nga hong kailangan ng senior ang income dahilan sa imposible hong walang maintenance yan kahit na isa. No? So, kung kailan ho may mga maintenance na kailangang inumin, saka naman ho tatanggalan ng trabaho. Dahil 60 and above, wala na hong, although alam ko ho may law na gustong ipasa na hindi ho hadlang ang pagka-senior citizen para ho magtrabaho. Napakaganda ho nun kung maa-approve ho yun. Kasi ho, syempre, pag wala ng income yung may edad, ano na po, aasa sa anak. Now, ang mga anak ho, lalo na pag may pamilya na, nako, pag nirendahan ho yan ng asawa at wag mag-abot sa inyo, dapat nga ho sana lahat ng anak. Pag kayo ho ay may trabaho na, ay matuto ho kayong magbigay buwan-buwan sa magulang ninyo kahit ho hindi humingi sa inyo. Isipin nyo ho, pinalaki kayo, inalagaan kayo, pinalaki kayo, pinag-aral ho kayo. Kung wala ang magulang ninyo, wala po kayo ngayon. Wala kayo sa kinalalagyan ninyo. So, it is time na dapat kayo naman ho ang mag-alaga sa inyong mga magulang kapag matanda na po sila. Napakahirap po nang wala ng magulang. Kaya hanggat andyan pa ho ang magulang ninyo, i-treasure nyo ho every moment na pwede nyo pa silang makasama. Lalo na ho pag may edad na. No? Huwag nyo iiwanan mag-isa sa bahay. Yung mga iba ho, magulang, marami ho kami naging pasyente, tatanungin ko kung sino ho ang kasama sa bahay. Alam niyo ho ang sagot? Wala.
wala silang kasama kasi lahat ho may kanya-kanyang pamilya na. Yung iba ho nasa abroad pa. Minsan ho, widow pa. Sabi wala na rin hong asawa. Sino ang kasama sa bahay? Wala. Minsan ho, kasambahay. Minsan yung kasambahay, mahirap naman maghanap ngayon ng matino o maayos. So, ganun ho ang nangyayari. Hindi ba? So, nag-asawa, nag-anak, para lang ho iwanan pagtanda. Kaya nga ho nag-aanak para ho sa pagtanda nila merong mag-alaga man lamang sa kanila. So, kung kailan din ho may edad na, tsaka naman din po mas prone sa sakit dahil may edad na nga po. Kung wala man lamang hong naipon, wala hong pampagamot sa sarili. So, kaawa-awa ho talaga, no, ang sitwasyon ng elderly. And kaya ho habang nakakalakad pa kayo, isa ho ang PRP sa protocol na ginagawa natin. Hindi ho, walang tabletas kayong mabibili sa butika para ho i-heal yung mga tuhod ninyo, patubuin yung mga cells dyan para bumalik sa dati, no? Tuhod, balakang ninyo, lahat ho ng part ng katawan ninyo, PRP lamang po. Bukod ho sa kayo ay babata, gaganda, hindi ho yun ang habol natin. Ang habol natin, yung magagawa ho niyan inside your body para i-bring back ho yung health ninyo into a healthy one, no? So, bukod ho sa osteoporosis ho, nabubuhaghag na ho yung buto ninyo, so malambot na ho siya, very prone ho sa fracture, no? At minsan ho, hindi na nga makalakad at hindi ho makatayo kasi hindi niya na ho kayang bitbitin yung body weight ninyo. At isa pa hong sakit na magdadala rin ho sa inyo sa pagiging bedridden is diabetes. Ha? Kaya habang andyan ho kami at meron tayong anti-diabetic protocol, wala ho kayong makukuha niyan sa iba. No? Ay samantalahin niyo ho na maibaba natin ang sugar ninyo. No? Kasi ho, pag nagkaroon ho kayo ng komplikasyon tulad ng neuropathy or motor neuropathy, yun ho bang wala ng lakas ang inyong mga binti at paa to carry your body weight, no? Kasi ho, pag neuropathy, ibig sabihin nasira na ho yung nerves, nasira na ho yung arteries and vein. Kaya nga ho yan, pagka nasugatan, hindi na ho nag-heal. Nauuwi ho sa pangingitim hanggang sa putulin na lang para hindi na ho umakyat pa yung infection niya ng paa o ma-amputate, wala na rin hong strength. No? Hindi, pagtayo nyo ho, wala nang lakas, hindi nyo na ho kayang bitbitin ang sarili ninyo, no? Para tumayo at lumakad. So yan hong dalawang sakit na yan, gagawin ho kayo niyang baldado. No? So para ho sa mga hindi makontrol ang kanilang sugar, ayun na nga ho, no? So, magpa-shot ho kayo ng anti-diabetic protocol sa aming clinic once a week. Sisiguraduhin ko ho sa inyo na ang sugar ninyo papasok ho sa normal. Wala hong komplikasyong mangyayari sa inyo kung pagka ho, controlled ang sugar ninyo. Nangyayari lang ho ang komplikasyon kung kahit na umiinom na kayo ng gamot, naka-insulin pa kayo, pag sukat nyo ho ng asukal ninyo, mataas pa rin ho. Ayan, magsisimula ho ang komplikasyon dyan, no? And kaya nga ho sabi natin, ang diabetes is a progressive disease. Tumatagal ho, lumalala, kahit na umiinom kayo ng gamot. And your PRP will also do cell regeneration for the part of your pancreas, yung beta cells ho ng pancreas ninyo, na from the time ho na kayo ay nagkaroon ng diabetes, 50% is already damaged. Sinira na ho yan nung bulati, pancreatic fluke, in the presence of methanol. No? So, pagka 5 years na ho kayong diabetic, 75% na ho ang damage ng inyong pancreas. So, akalain nyo ho yun. Pero minom kayo ng gamot niyan, hindi nyo ho kasi na-address yung root cause ng diabetes, which is pancreatic fluke. May sumisira ho sa lapay nyo. Unless yun ho ang patayin ninyo, patuloy ho yan sa pagsira ng inyong lapay. And yung beta cells ng lapay or pancreas is the one producing insulin. Di ho ba? Okay.
Now, ano ho ang nagagawa ng PRP? So, ang PRP ho, platelet-rich plasma, how it works in osteoporosis, nakaka-enhance ho kasi ito ng osteoblast activity. So, nakaka-stimulate ho ng osteoblast proliferation and differentiation na nag-lead ho ito sa increased bone formation. So, mas dadami ho yung osteoblast ninyo. Mas magproduce ho siya ng mas maraming bone cells. Bukod ho doon, so ibig sabihin ho, di ma-fill upan niya yung buhaghag niyong buto. Kaya ho wala ng lakas, malambot na. Pag nadapa, nadulas, ay wala na ho, fracture. No? Huwag nyo na hong hintay na ma-fracture pa kayo, please. No? And promote angiogenesis. So ibig sabihin ho, nakaka-enhance ho ito ng blood cell formation. So makakagawa ho siya ng bagong mga ugat. O, di syempre ho, makakadagdag yun. Pag may bago kayong ugat, dadaluyan ho yun ng dugo na bit-bit ho ang nutrient supply at oxygen sa osteoporotic bones po ninyo. So, nakaka-reduce din ho ito ng osteoclast activity. Pag sinabi hong osteoclast, yun ho ang responsable sa bone damage or bone degeneration. Mababawasan ho yun. At makaka-accelerate ho ito ng bone healing. So, PRP ho ay ginagamit sa mga fracture healing and bone grafting para ma-speed up po yung recovery process. So, itong apat na itong binanggit ko sa inyo na kayang gawin ng PRP, tandaan nyo ho, wala kayong mabibiling tabletas o kahit syrup sa butika, kahit pumunta pa ho kayo sa buong mundo na kayang gawin ho itong properties na to ng PRP. So, fountain of youth, no? So, hindi lang ho pampaganda, kundi ho pati sa function ng ating katawan. So, elderly, I encourage you to come to the clinic and also para na rin ho malaman natin kung may walking pneumonia kayo. Halos lahat ho, mas marami ho ang na-check up ko na merong walking pneumonia kaysa ho wala. Yung klase ho ng pulmonya na walang simptomas, kaya hindi nyo ho alam. Pero minsan nagtataka ho kayo, bakit? Mahina kayo, you feel weak, hindi na ho kayo kasing lakas ng dati. Yun na ho yun. Pag pinakinggan ko ho ang likod ninyo, puno ho yan ng crackles. At pumapatay ho ang walking pneumonia ng 1 day, 1 week. Bakit? Matagal na ho yan sa lungs ninyo sa likod. Hindi lang ho nagpaparamdam lang walang sintomas. So nakakapag-multiply siya and proliferate na wala kayong kaalam-alam. Kaya mas traidor ho ang walking pneumonia kesa sa ordinaryong pneumonia na may symptoms. So, PRP, malaki ho ang hinaharap nito in the future, lalo na ho sa mga elderly na may osteoporosis and also diabetes. And isa ho sa text ng ating televiewers and listener, as pinainom niya ho ng kaunti yung anak niyang nagsisissure ng ating coffee. Simula daw ho nung pinainom niya ng kaunti ay hindi na ho sinumpong ng seizure. So ang seizure ho, the root cause is eggs of parasite in the brain. So meaning, isa ho sa ating natural ingredients, meron hong anti-parasitic effect. That is why. And that is how good our coffee is.